Nagulat si Ann nang makitang pumasok sa restaurant ang isa taong pamilyar na ang mukha sa kanya. Ito ang lalaking nakita niyang may kahalikang babae sa parking lot ng kainan at siya ring kahalikan niya sa kanyang panaginip. Naipilig niya ang ulo sa huling naisip upang palisin iyon. Kumunot ang noo niya nang makitang umupo ito sa table ng kanyang kinikilalang pangalawang lolo, si Nicanor. Naisip niyang baka makikitable lang ito sa matanda lalo na't puno ng customers ang restaurant at wala ng pwestong maaaring upuan. Lumapit siya sa mesa ng dalawang lalaki upang kuhanin ang order ng bagong dating na lalaki. Nakita niyang nagtatawanan ng mga ito. "Excuse me," agaw niya sa pansin nito. "Ano po ang order nila?" Nakangiting tanong niya rito. Kumunot ang noo ni Mr. Longhair. Halatang nakilala siya nito. "Iho, tinatanong ka ni Ann kung ano ang order mo." Nakangiting ulit ni Lolo Nicanor sa apo. Natuwa ito sa nakitang pagkakakunot noo ng binata. Inakala nito na nagandahan ito sa dalaga. Wala itong kamalay-malay sa unang pagtatagpo ng dalawa sa labas ng restaurant. "Hindi din naman ako magtatagal, Lo," anitong tumingin sa matanda bago siya binalingan. "Just give me a glass of iced tea." "Coming up," maliksing saad niya bago tumalikod. Naibigay na niya ang inumin nito nang marinig niyang business ang pinag-uusapan ng mga ito. Binaliwala niya iyon at naging abala na siya sa mga sumusunod na oras. Pero hindi nakaligtas sa kanya ang pagtayo ng lalaki at iniwan ang kausap upang tunguhin ang pinto. "Aba, aalis na ang mokong," kaagad niya itong hinabol. "Mister, sandali lang," tawag niya rito bago pa ito makalabas ng establishment. Huminto naman ang lalaki at kunot noong tiningnan siya. Hindi na yata ito makikitang hindi sa lubong ang mga kilay. "What's your problem, miss?" "Ako wala po, pero kayo meron. Hindi naman siguro kayo pumasok sa restaurant na ito ng walang pera, hindi ba?" Nakangiting saad niya. Pinipigilan niya ang sariling bulyawan ito. Ang lakas ng loob nito na pumasok doon nang hindi man lang nagbabayad ng in-order nitong inumin. Iced tea lang naman. "Silo," napigil nito ang sasabihin nang itaas niya ang kaliwang kamay para pigilan ito sa pagsasalita. "Aba, hindi ka na nahiya sa matanda. Ngayon mo palang nakilala siya na ang pagbabayarin mo. Matanda na yung tao pero may pambayad. Tapos ikaw itong bata at malakas ang katawan para magtrabaho ay walang pambayad?" Dire-diretsyong tura niya. Napatingin ang binata sa direksyon ng abuelo. Nagtatanong ang mga mata kung ano ang problema ng waitress na kaharap. Nakita niyang nagkibit balikat lang ang matanda at ngumiti. "Okay, just to make you shut up, I will pay for my iced tea," paasik na sabi nito. "Well, that's good." Napa-English din na saad niya at kinuha ang bayad nito saka dumiretso sa cashier. Nang babalikan na sana niya ang lalaki upang ibigay rito ang sukli, wala na ito. Nagkibit balikat siya sabay lagay ng sukli sa bulsa. Tip. "Hay naku, Lolo, ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yun." Anang dalaga ng lapitan ng matandang lalaki at ayusin ang kalat sa table nito. "Ang laki-laking tao ang lakas loob na magpalibre sa inyo." "Hindi naman sa ganoon, iha. Lo, alam kong mabait kayo pero huwag niyong hayaan na samantalahin kayo ng mga tao." Sermon niya na tila ba ito talaga ang lolo niya. "Hindi ko naman hinahayaan iyon, apo." Nangingiting pahayag nito. "Parang kayo ang lolo ko masyadong mabait. Kaya naman mahal na mahal ko siya eh." "Gagawin mo ang lahat para sa lolo mo, iha?" Ngumiti siya. "Syempre naman po. Kahit po sa inyo ay ganun din ang gagawin ko. Kasi po parang lolo ko na rin po kayo." "Tatandaan ko yan, iha," saad nito. Malaki ang pagkakangiti. Nang pumasok si Ann sa trabaho kinabukasan, nakita niyang nagkukumpulan ang mga kasamahan niya sa isang bahagi ng restaurant. Kumunot ang kanyang noo nang marinig niya ang usapan ng mga ito. Kahit kailan ay hindi siya nagka-interes na makilala ang may-ari ng restaurant na iyon. Pero narinig niyang napakayaman nito at kahit minsan ay hindi ito pumunta sa restaurant na iyon. Mas busy ito sa ibang malalaking negosyo na pinamamahalaan nito kaya walang oras na dumadalaw roon.
Ipinagkakatiwala na lamang sa kanilang manager ang operations ng Restaurante de Contessa. Mula sa mga katrabaho, narinig niya na ang apo ng may-ari ang bagong mamamahala sa restaurant. Sana lang ay makasundo nilang lahat ito. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang lapitan siya ng isang waiter, si Sam. "Narinig mo na ba ang balita?" Bulong nito. "Tungkol saan?" Kunwari ay wala pa siyang idea. Apo na daw ng may-ari ang mamamahala dito sa restaurant. "Ganun ba? Wala naman sigurong magiging problema, hindi ba?" Sabi ni Sir Melvin, tukoy nito sa manager. Wala naman daw mababago. "Kung ganun, wala pala tayong magiging problema." Baliwalang sagot niya. "Hindi ka man lang ba na-curious sa magiging boss natin?" Maang na tanong nito. "Alam mo Sam, wala akong panahon sa mga ganyang bagay. Kung wala naman palang magiging problema, bakit pa ako mag-iisip, di ba?" "Hay, ikaw lang yata ang walang pakialam." Buntong hininga nito. "Kailan daw ba magsisimula ang bagong boss?" Maya-maya ay tanong niya. "Sa Monday na daw. Ano kaya ang itsura niya? Masungit kaya?" Kung sa hitsura malamang ay napapanot na iyon sa dami ng problema sa kanilang mga negosyo. Sa pangalawang tanong mo naman, siguradong magsusungit iyon kung hindi natin gagawin ng maayos ang ating trabaho. Kaya mabuti pa ay magtrabaho na tayong pareho. Iyon lang at nagkanya-kanya na silang trabaho. Nang dumating ang Lunes, tinanghali siya ng gising dahil sa kakapanood ng DVDs. Nang makita na malilate na siya ay para siyang ipu-ipong kumilos. Nakalimutan niyang mag-alarm at nasa bakasyon ng kanyang lolo kasama raw ang kaibigan nito. Ayaw sana niya itong payagan nung una. Kaya lang ay nakokonsensya nito na ngayon lang ito magbabakasyon. Inulan niya ito ng maraming tanong bago niya ito tuluyang pinayagan. Halos tumutulo pa ang tubig mula sa buhok niya ay lumalabas na siya ng apartment. Pinara niya ang isang paparating na jeep upang makasakay na patungong destinasyon. Ilang minuto pagkalipas ng simula ng trabaho ay nakarating na siya sa restaurant. Sa kauna-unahang pagkakataon ay late siya ng pasok. Mabilis siyang nagpalit ng uniform. Nagtaka pa siya kung bakit parang may kakaiba sa mga katrabaho niya ngayon. Nilapitan niya si Sam para tanungin. "Sam, bakit parang hindi kayo normal ngayon?" Nangingiti niyang tanong. "Ngayon lang ako na late ng pasok. May na-miss ba ako?" Dumating na yung bago nating boss at nasa opisina siya kausap si Sir Melvin. Bulong nito. "Bakit parang ang tahimik nyo?" "Ang sungit. Nang ipakilala kami kanina, ang sabi niya ay gusto kong ayusin nyo ang mga trabaho nyo. Kung gusto nyong magkasundo tayo pare-pareho." Panggagaya nito sa sinabi ng bago nilang boss. May maganda naman palang naidulot ang pagka-late ko. Natutuwang saad niya. Kahit kailan talaga hindi pa ako nagkamali. Anong itsura niya? Napapanot na yun ano? Sabi ko na yung mga taong maraming pinamamahalaan ay madaling tumanda dahil masyadong seryoso sa buhay. Nagtaka siya dahil biglang namutla si Sam. Para itong nakakita ng multo habang nakatingin sa kanyang likuran. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Nagulat siya dahil nandun na naman ang mayabang na lalaki. "Trabaho niyo ang ayusin niyo at hindi ang pakikipaglaldalan." Seryosong pahayag nito habang nakatingin sa kanila. Bigla siyang nainis sa inasta nito dahil parang ito ang boss nila. "Hoy mister, whoever you are." Namaywang siya sa harap nito at hindi pinansin ang pagpigil ni Sam sa kanyang braso. "Kami ay nagtatrabaho ng maayos dito, kaya wala kang karapatan na pakialaman kami dito. Bakit? Ikaw ba ang boss namin?" "Yeah, you're right. I'm the boss here." Balik nito habang inilalagay ang dalawang braso sa tapat ng dibdib nito. Natawa siya sa narinig. "Nananaginip ka ba o nakahit-hit ng katol? Isang baso nga lang ng iced tea gusto mo pang pabayaran kay lolo. Tapos sasabihin mo na ikaw ang boss dito?" Napamura na lang sa isip si Brian. Kung alam lang ng babaeng ito, ang tinatawag nitong lolo ay lolo ni Canor mismo niya, baka wala na itong mukhang maiharap sa kanya. Pero bigla rin niyang binawi ang naiisip dahil sa ugali ng babaeng ito ay mukhang sanay na mapahiya.
Kung hindi lang sa sinabi ng matanda, baka ngayon pa lang ay si Sante na ang mataray na babaeng ito. Natatandaan pa niya ang pag-uusap nila. Ikaw na ang magpapatakbo ng restaurant, iho. Pwede mong pakialaman lahat pero hindi si Ann. Seryosong saad nito. Wala kang karapatan na alisin siya sa trabaho kahit ano pang gawin niyang bulyaw sa'yo. But Lo, that's unfair, reklamo niya. Natuwa pa naman siya dahil magkakaroon na siya ng karapatan na palayasin ang babaeng tigre sa restaurant na iyon. Palagi na lang silang mag-aaway sa tuwing magkikita sila. Mabait na bata si Ann. Ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho at wala kang mairereklamo sa kanya kundi ang pagiging straightforward niyang magsalita. Para sa akin ay maganda iyon dahil nalalaman mo kung ano ang tunay na nararamdaman ng isang tao. Paliwanag nito. Wala na siyang nagawa kundi ang umayon dito. Nakita ni Ann na nagpipigil lang ang lalaki na magalit kung bakit ay hindi niya alam. Mr. Santiago, maya-maya ay tawag nito sa kanilang manager na nakatayo sa di kalayuan. Kaagad itong lumapit. Sir, hindi pa rin ba siya nagtaka ng tawagin nitong sir, ang binata? Usual kasi sa kanila ang tawaging sir ang lahat ng lalaking customer. Why don't you introduce me to our employee here? Anito sabay tingin sa kanya. Ann, this is our new boss, Mr. James Brian Esquivel, the grandson of Mr. Nicanor Esquivel. Nagulat ang dalaga sa napatunayan pero hindi niya ito ipinahalata. Now, naniniwala ka na bang ako ang boss nyo? Nang aasar na tanong nito. Well yes, since sinabi ni Mr. Melvin, nakataas noong sagot niya. My pleasure to meet you, sir. Nakangiting patuloy niya, intensyong inisin ang bagong amo. Mula ngayon ay ayoko nang nakikipagdaldalan sa oras ng trabaho. Maotoridad na saad nito. Sir, gaya ng sinabi ko kanina ay ginagawa namin ng maayos ang trabaho namin dito. Hindi naman siguro ikalulugi ng restaurant na ito ang konting kwentuhan na gagawin namin kapag walang masyadong ginagawa. Prangkang sabi niya. Parang mas gusto mo pang maging boss. Baka gusto mong magpalit na lang tayo ng posisyon. Naiiritang pakli ni Brian. Hindi ko alam kung bakit sa isang isip bata ay pinamahala ang restaurant na ito. Sigurado akong maraming mawawalan ng trabaho sapagkat malulugo ito dahil sa'yo. Nagagalit na ring tura niya. You, galit na saad nito. Hindi makahanap ng tutugbang salita sa kanya. Ano? Gusto niyo akong patalsikin sa trabaho? Galit na talaga siya. Kung ito ang makikita niya araw-araw sa trabaho ay baka tumanda siya ng wala sa oras. Kaya mas gugustuhin na niyang matanggal sa pinapasukan. You do the dishes. Pagalit na utos nito bago sila tinalikuran at pabalibag na isinara ang pinto ng private office nito. Ann, bakit mo ginalit ang boss natin? Baka mapaalis ka sa trabaho, ani ni Melvin. Close sila sa kanilang manager kaya gano'n na lamang ang pag-aalala nito. Sorry po sir, alam nyo kapag nagalit ako'y walang tigil sa pagsasalita ang bunganga ko. Sa kamukha naman pong hindi niya ako paaalisin kasi pinaghuhugas lang niya ako ng pinggan. Sa bagay, pero sa susunod ay iwasan mong galitin siya ha. Baka kasi tuluyang kang paalisin dito. Sige, pipilitin ko po sir, nakangiting tugon niya. Nang umalis ito ay hindi niya sinunod ang utos ng amo. Sa halip ay pinagpatuloy na lamang niya ang dati niyang ginagawa. Malapit nang mag-uwi nang makita nilang may babaeng pumasok sa restaurant. Ito yung nakita niyang kahalikan ng binata. Naupo ito sa isang table malapit sa counter. Nilapitan ito ni Ann para kuhanin ang order nang lumabas si Brian mula sa opisina nito. Nang makita ng babaeng customer ang binata, kulang na lang ay lingkisin nito ang kanyang amo. Nagtanggal muna siya ng bara sa lalamunan bago nagsalita. Excuse me, may I have your order ma'am? Nakangiti niyang tanong. Hindi naman siya pinagkaabalahang tingnan ng lalaki at wala siyang pakialam kung tingnan man siya o hindi. Veggie salad and iced tea, sabi nito na hindi man lamang siya sinulyapan. Nanatiling nakapako kay Brian ang tingin nito.
Napatingin na lamang siya sa kisame bago iniwan ng mga ito. Ilang sandali pa'y bitbit na niya ang tray ng order ni Miss Manikin. At palapit na siya sa mga ito nang biglang tumayo ang isang customer na nasa kabilang table. Pinilit niyang ilihis ang bitbit na tray para hindi ito matapunan. Pero dahil sa kanyang ginawa ay tumagilid ang kanyang hawak at tumapon ang lahat ng laman sa kandungan ng dalagang kausap ng kanyang amo. "What the?" Maanghang na bulalas nito. "What's the matter with you, bitch?" Tili nito sa kanya. "I'm sorry, ma'am. Hindi ko po sinasadya." Hinging paumanhin niya habang pinupunasan ng tisyo ang nabasang miniskirt nito. "Stop that and stay away from me." Galit na utos nito. Nakita niyang hinila ito ng binata at dinala sa office nito dahil nakakakuha na sila ng atensyon mula sa mga taong naroon. Inililigpit niya ang naging kalat ng lapitan siya ni Brian. "Ann, umuwi ka na muna. Bukas ka na mag-report." Iyon lang at tinalikuran na siya nito. "Ha? Sandali lang, bakit ako uuwi? Hindi pa tapos ang shift ko." Maang naturan niya. "Just do what I say, okay?" Seryosong saad nito. Hinabol na lamang niya ito ng tingin kahit naiinis siya. Siguro ay tuluyan na itong napikon sa kanya. Pero hindi naman talaga niya sinasadya iyon. Kung kailan may boss silang masungit ay saka siya pumalpak. Ang lakas ng loob niyang sabihin na ginagawa niya ng maayos ang trabaho, papalpak naman pala siya. Medyo nagtataka na siya kung bakit hindi siya nito mapaalis sa trabaho. Sa sama ng ugali nito, iyon ang unang-unang gagawin nito. Napabuntong hininga na lang siya. Kung ano man ang dahilan nito ay wala na siyang pakialam. Basta ang importante ay may trabaho pa rin siya hanggang ngayon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.